You, beloved Brother Michael. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay sama-sama nagpupuri, nagluluwalhati. Sa iyong dakil at makapangyarihan pangalan, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, na nakaramdam kami, mahal na Panginoon, na patuloy na iyong presensya. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa panimulaan pa lang, mahal na Panginoon, sa panalangin na pagbubukas, mahal na Panginoon, sa mga joyful and solemn song, mahal na Panginoon, na umabot sa tuwing trono ng biyaya, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pangabuhay na patutuo, nagsilbing kalakasan sa bawat isa na nakapakinig nito, at sa pangabutan, mahal na Panginoon, ang aming mga beloved choir, mahal na Panginoon, kayo po ang aming pinasasalamatan, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay, siyang susi ng pagpapala na nagbumula sa iyo. Mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral na iyong banal na salita, turuan mo kami. Mahal na Panginoon, langisan mo po ang iyong paglingkod. Ikaw po, mahal kayo ng tamang mga salita sa aking mga labi at pangunawa sa bawat na makakapakinig nito. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa unang panalangin namin minamahal, ginagalang ng mahal na pastor, kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat namin mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, samahan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming munting pag-aaral na ito, mahal na Panginoon. Langisan mo ang bawat talata, mahal na Panginoon. At minsan pa, sa iyong makapangyarihang pangalan, sinasaway namin, mahal na Panginoon, lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubts, cast out right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy ko po, mga minamahal, ako po ay bumabati ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, dearest Papa. At ako po ay patuloy na inaalala ang kabutihan, pangangalaga, pagmamahal, pagkalinga, at to cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, dearest Mama. Nagpapaabot din po ako ng aking pagbati sa aking beloved wife, ma'am, sa lahat po sa aming anak, sa lahat po ng aming pamangkin, Phil, kay Rain, at sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, co-workers, mga beloved mga awit na naririto, sa lahat po ng ating mga mahal na mga kapatiran, the elders of the church, at sa lahat po ng mga nakakapakinig ng ating banal na gawain. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, una higit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging kabahagi ng iyong banal na gawain dito sa lugar ng Calgary. Ito po ay isang matamis na kabanata sa aming buhay, na kami naging bahagi na isang matagumpay na pagdiriwang ng 11th Church Anniversary dito sa Calgary. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maraming salamat sa lahat ng aming mahal na mga kapatiran na nakipagkaisa na magkaroon ng matagumpay na gawain. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ito lang yung mga paalala lang itong ating munting pag-aaral. Dahil sabi nga, minsan ang tao, nung umpisa tayo, baguhan pa lang lahat, ang inaakala natin sa ating mga puso ay mga pangarap. Pangarap na may pagbabakasakali o kaya may pagsasapalaran. Walang katiyakan ayon sa kata o sa kumakatha sa ating mga isip. Dito po sa Proverbs 16:9, sinasabi po rito, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ibig sabihin, sariling opinyon, sariling panukala, at sariling pag-aakala na tama ang kanyang gagawin. At ito ay kanyang pinagtitibay. Pero sabi nga rito, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid sa kanyang hakbang. Pangalawang verse po, yung Proverbs 19:21, may maraming katha sa puso ng tao. Ito po ang sinasabi ayon sa kanyang pananaw na inaakalang tama. Ngunit, ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. So dito palagi natin nakikita ang puso ng tao, ang katha sa puso ng tao. So it means sa sentro ng ating pagkatao ang puso.
Ngunit itong pusong to ay nakipagkasundo sa mahal na Panginoon. Nung tayo'y nakatanggap at kumilala tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon, tayo ngayon ay nakipagkasundo sa mahal na Panginoon. Sinasabi dito sa Proverbs 19:23, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Dito, makikita naman natin, inari naman tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga anak. Kaya sa talatang aking babasahin, sa Proverbs 23:6, ang pagkasabi niya rito, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. So dito, pag sinabing anak ko, merong special relationship ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo basta-basta na tinatawag na bayan ko. Ang tinasabi rito, anak ko. Merong matibay, malalim na relasyon. Kaya nga tayo'y natutuwa na ang pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon ay anak. Meron tayong special favor. Kaya nga, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Bakit puso? Ba't ibigay mo ang puso? Ang kabuuan ng talata ng Proverbs 23:6 is, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. At malugod ka. At malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Bakit puso ang pinag-uusapan? Bakit ibigay mo ang aking puso? Ba't tinawag tayong anak? Pag sinabi ng mahal pero anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong puso. Because our Father, the parents, kahit tayo sa ating mga magulang, pag sinasabi ng ating mga magulang, anak, bigay mo sa akin ang problema mo. Bigay mo sa akin ang kabigatan mo. Kung minsan nakikita natin ang ating mga anak na malungkot o kaya balisa, tayo mismo, mga magulang, tinatanong natin, may problema ka ba? Ibigay mo sa akin ang iyong kabigatan. So bilang mga magulang, tayo ang pumapasan at gumagawa ng kapamaraanan para sa ating mga anak ay maging magaan. Ganun lalo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tinawag tayong anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Pag sinabing ibigay mo sa akin ang iyong puso, ang ibig sabihin nito, meron tayong tinatawag na very deep love. Malalim na pagmamahal sa mahal na Panginoon. Pagtangi sa mahal na Panginoon bilang ating Ama, Diyos at Hari ng ating buhay. Give me your love deeply above everything and anyone else. Pinakamataas na pagpapagtiwala, pinakamataas na pagmamahal ang inihingi ng mahal na Panginoon sa atin. Para hindi tayo maligaw, alam ng mahal na Panginoon ang bawat isa sa atin, kung ano nasa ating mga puso. To love God is in His righteousness, standards, always obey His command. Sa ating buhay, kung meron tayong ninanais, ito ang ginagawa natin ng buong puso. Kaya ganun din hinihingi. Like for example, kung tayo ay may mga hanap buhay, may negosyo, o sa ating pag-aaral. Kung gusto natin mag-excel, mag-top tayo sa pinakamataas na antas ng kalagayan, ang ginagawa natin itong buong lakas at buong puso. Pinapakita natin sa ating mga employer na we are the number one, tough, na pinakamagaling. Sa eskwela, pinakamarunong. Sa pagtatrabaho, pinakamasipag. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, pagtiwala mo sa akin ang iyong puso, ipakita mo to sa akin at pagtatrabahuhin natin ang iyong katibayan na ikaw nga ay nagmamahal sa akin. Ang titulo po ng ating pagmunting pag-aaral The God who is in control. Ang mahal na Panginoon na may pinaghahawakan ang lahat ng bagay. Sabi nga rito, bakit sa puso? Kasi nga sa puso, nandyan ang ating pangarap, nandyan ang ating mga desire, at nandyan ang ating passion. So pag ikaw ay merong gustong gawin, ito'y nabubuo sa iyong puso. Pag ikaw ay may sinisinta,
Nabubuo sa iyong puso kung gaanong kalalim ang dapat mong pagmamahal. Kung ikaw ay mininanais na dapat matapos na iyong trabaho o maging maayos ang iyong hanap buhay, ginagawa mo rin ang passion na ito sa pinakamataas na antas upang maganap ito na may magandang katagumpayan sa wakas. Ito po yung talagang nilalakaran natin. Kaso sabi nga natin, mas ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tinitignan ng mahal na Panginoon, ano ba ang nasa puso natin? We cannot see, tayo bilang magkakapatid, we cannot see somebody's heart. Sinasabi lang natin through our mouth, mahal natin ang mahal na Panginoon ng buong puso. It's just that. Pero hindi natin alam kung gaano ang kalalim ang ating pagmamahal. Except the one who we offer ng puso natin sa mahal na Panginoon. And He knows what's really inside in our hearts. Kaya po sabi nga natin, maraming salamat, mahal na Panginoon, ng buong puso kong pagpapasalamat. Sa puso din, sabi nga dito, it is the part of us that connects with God. Sabi nga, ang mahal na Panginoon, kinakausap tayo sa ating puso. Because ang puso directs everything. Siya nag-uutos, siya nakakaramdam. Minsan, sabi nga natin, bakit ka umiiyak habang ikaw ay nagpupuri? Kasi dama ko sa aking puso ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Bakit ka natutuwa? Dahil dama ko ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Now, how do we give our heart to God? Paano natin ibibigay sa mahal na Panginoon ang ating puso? Giving God your whole heart starts with giving God all your sins. Hindi ka pwedeng magsabi sa mahal na Panginoon, mahal kita. Pero you have secret sins. Meron kang mga ginagawang hindi tama. You offer everything sa mahal na Panginoon. Even yung mga dinaramdam mo sa kapwa mong, sa mga kapatid mo, o kung kanino man na may kabigatan sa iyong puso. Alisin mo to, bigay mo sa mahal na Panginoon. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, yung i-offer mo sa mahal na Panginoon is busilak, dalisay na puso. Kaya nga sabi po sa atin, palagi nating sinasabi sa bawat isa sa atin, mahal na Panginoon, pupunta ako sa banal na gawain, gusto ko madama ang iyong pag-ibig. Ang pag-ibig ay nasa puso. Sometimes, pag tayo ay nasa labas ng ating ng banal na gawain, nasa bahay, kung nasaan man, minsan balisa tayo. Hindi natin magamit yung kapangyarihan na nasa atin. We go back, palaging gusto natin nasa banal na gawain because this is the powerhouse. Dito tayo kumukuha ng kalakasan. Dito natin pinagtatagumpayan ang pag-ibig na nasa ating mga puso. Amen. Sabi nga, giving our sin, struggle to surrender and entrust your heart fully to God. Bigay natin lahat sa mahal na Panginoon yun. What is the spiritual purpose of our heart? Ano bang kaugnayan nito sa ating spiritual? Sabi dito, it is the center of our being. Ito, sentro. Nandyan. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, I give you, Pastor, according to my heart. Nakita ng mahal na Panginoon, sa puso ng mahal na Panginoon, ito ang nararapat na pwede kong ipagtiwala sa inyo upang kayong pangalagaan at turuan. Dahil ganun kung kayong kamahal. Ayon sa aking puso, ibibigay ko sa inyo ang nararapat na tao ng Diyos para mangalaga sa inyo. Tapos, kaya lang, sabi nga rin dito, pag tayo ay merong ganung pananaw sa atin, puso na talagang in the center of our being, dito rin narito ang sentro kung sino talaga tayo. Sabi nga, it is from the heart that the mouth speaks. Sa puso nagagaling ang salita natin. At sinasabi dito sa Matthew 12:36, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. So yung palang dapat nating inilalabas, lalo na kung ito'y spiritual na concern sa bawat isa. Kasi sabi nga tayo, the light and the salt of this earth. Kung lumalabas tayo, we have the greatest commission para sabihin natin sa lahat, ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay sa mahal na Panginoon. Dapat ang lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, ay isang mga salitang maganda, pang-anyaya, at pagbibigay puri sa mahal na Panginoon. Hindi tayo pwede magsalita ng mga kapulaan o kasiraan sa bawat isa.
Sabi nga, ang what we can do is, we pray for one another. Sabi nga, eto sa ating banal na gawain at sa mga lahat ng ating mga banal na gawain, every now and then, we are the brothers and sisters keeper. Defender of the church. Tayo po yun. Kaya kung meron tayong sasabihin sa ating kapwa, gawin natin to sa pinakamaayos na pagsasalita, on the very civil way, dahil sa ating maayos na pagsasalita, doon nagkakaroon ng pag-uunawaan. Amen. At hindi rin ako naniniwala na hindi kayo, ang bawat isa ay hindi magkakaroon ng maayos na pagsasamahan kung hindi nag-uusap. Kaya nga sabi nga, kung ikaw ay bago magsalita, siyasatin mo ang iyong puso na ang iyong sasalitain ay katanggap-tanggap sa iyong sasabihan. Hindi yung kung ano lang yung gusto mo, ito lang nadadama mo, ito lang ang parang tingin mong tama. Ang sabi, ang nakakaalam ng tama, hindi tayo, bagkus ang pinakamamahal na Panginoon, sinusunod lang natin ang tama ayon sa mahal na Panginoon. Kasi sometimes nga, we fall short. Minsan yung ating emotion, ang ating nasasabi. Pero hindi po pwede yun. Emotion kasi is up and down. Up, down. Pero yung pagmamahal, kung totoong dalisay na pagmamahal, straight yan. Abundant love. Amen. From the heart comes the things we think and do. Dito pala sa puso, lumalabas yung ating iniisip kung ano yung dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Sa Mark 7:23, may nakalagay dito, all these evil things come from within and defile the man. Kung ang nasa isip mo ay hindi maganda para sa iyong kapwa, kasiraan ito para sa iyo. Pero kung ang nasa puso mo ay kabutihan, pagpainganyo, pagpapalakas, pag-anyaya, pagbibigay ng payo para ito'y magkaroon ng mas maayos, ito po ay ating sasabihin natin dapat ginagawa. Alam mo, I am so blessed kasi dito po sa lugar ng Canada, minsan sa Amerika o saan man, ang ating mga mahal na mga kapatiran, they are working. Pero they make it a point, pag may gawain, nandun sila. That is their heart desire. Ang katawan, pagod. Oo, pagod. Pero, pag ang presensya ng mahal na Panginoon nasa iyo, wala yung pagod. Minsan, you are making effort. Kaya ikaw pa nga gumagawa ng effort na para ba, kailangan kong katagpuin ng mahal na Panginoon. Pero pag mababa ang iyong pananampalataya at mababa ang iyong pagtitiwala sa mahal na Panginoon, yun nga yung sinasabi ang puso, minsan hindi ka talaga on fire, loving God. Ako'y nagpapasalamat. Kanina sa pag-aawitan ng ating beloved choir, naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Sabi nga, totoo ang sinasabi sa Biblia, 2 o 3 na nagkakasama at nasa akin, at ang pinag-uusapan ay ako'y nasa kanila. So, ang ating palang pagpananambahan ay hindi sayang. Dahil nakirinig natin dito ang mga pagpapuri, pag-aawitan para sa mahal na Panginoon, buhay na patotoo para sa ating mahal na Panginoon, so sigurado tayo ang mahal na Panginoon kasama natin sa ating paglilingkod. Amen. The heart is a part of man from which our life flows. Sabi sa Proverbs 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ba't mo pinag-iingatan ang iyong puso dahil dinadaluyan ng buhay? Ang tanong, kung hindi mo pinag-iingatan ang iyong puso, anong klase buhay ang ipakikita mo? Saan mo kukunin ang magandang pagpapakita ng magandang ehemplo kung hindi mo iniingatan ang iyong puso ng buong sikap? Yung bang para bang you don't care kung ano yung feeling mo ngayon, basta careless ka if I want to tell everyone or sino man sasabihin ko to. No, sabi nga bantayan mo. Alam niyo mga minamahal, sabi nga ng mahal na Panginoon, palaging may soft spot ang tao. Hindi ako naniniwala ang tao hindi nakakaintindihan. Ang tao palaging may pusong mapang-unawa para makaunawa. Kaya minsan nga po sa yung mga hindi pagkakaunawaan sa mga I'm talking
sa atin kasi magkakasama lahat tayo rito. And walking strong sa banal na gawain, in union sa Espiritu ng mahal na Panginoon, makikita nyo ang dakilang himala ng mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Cross International Ministry. Kung hindi tayo pinangunahan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na totoong nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa mahal na mga kapatiran, in every day of their lives, kung may problema lang, kinakausap. Hindi pinapalampas na para magtalo o hindi magtalo. Palaging nilalagay ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, make it a point, you have to talk to one another. Ang katagumpayan ng isang banal na gawain, isa pa sa pagkakaisa. Hindi marunong ang isa sa isa. Hindi maalam ang isa sa isa. Hindi mo pwedeng sabihin ang gusto mo at ang gusto niya. Ang pinag-uusapan nyo, ano ang nararapat sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun ang katagumpayan. Even po ang ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, meron kami mga experiences na pag yung ating mga mahal na mga co-preachers galing sa probinsya, ano po. May nagmi-meeting ang Dear Honorable Pastor pagkatapos nung aming panalangin sa gabi. Tapos makikita mo, nakikinig ang ating kagalang-galang na mahal na pastor sa mga reports ng ating mga beloved co-preachers. Tapos tatanungin sa mahal na pastor, pwede na ba po kami magkrusada? Being a pastor, pwede sabihin ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, pwede na. Pero very humble ang ating kagalang-galang na mahal na pastor. Alam niyo ang sinasabi ng Dear Honorable Pastor, sa tingin mo, anong stand doon? Pwede na ba? Pero being a pastor, pwede sabihin ang nating kagalang-galang na, ngayon na. Pero hindi sa tingin mo. Kasi ang alam ng ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon, iisa nga ang pananaw para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Kaya binibigyan ng importansya ang bawat kasama. Binibigyan ko anong nasa puso mo. Dahil kung nasa puso mo ngayon na, ikaw ang mangunguna na maghayo. Ikaw ang mangungunang sumigaw na ang buhay ang mahal na Panginoon. Ikaw ang unang-una na magiging witness. Kaya nga sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, is just a test din sa ating mga kapwa manggagawa. Tinatanong kaya nga, sa tingin mo, kung ikaw ay mababa ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong ginagawa, mahal na pastor, siguro, next time na lang. Pero hindi. Mahal na pastor, opo, dahil nararamdaman po namin sa lugar na yun, nasasabik ang ating mga baguhan. Yung lalo na yung mga hinahayuan. Kasi sa mga hinahayuan doon, pero may palagi kaming kasama mga testimonyo, mga kapatiran, nagbibigay ng buhay na patotoo. Kadalasan, doon sa kanilang lugar, doon nakatira yon. Kaya pag meron tayong mga krusada, tinitignan natin kung sino yung ating mga kasamahan na may mga major testimony, nakilala ng mga tiga roon. Tapos yun po ang ating nagbibigay ng patotoo. Meron nga pong isang outreach dito po sa lugar ng Mindoro. May krusada. Isa lang ang tumanggap. Pero yung isang yun, punong-puno ng karamdaman. Kilalang-kilala sa kanilang lugar, pati ng kanilang mga kamag-anakan. Nung umuwi yung kapatid na yun, punong-puno siya ng pagpapalang galing sa mahal na Panginoon, instant healing ang nangyari po sa kanya. That is the first day pa lang, first day ng crusade. Pag-uwi niya, nakita nung kanyang loved ones, nalupaypay siyang umalis ng tahanan, pagbalik niya, punong-puno siya ng kasilahan. The following day, the second day crusade, alam niyo, buong barangay dumalo. Kasi hindi mo pwedeng takpan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi mo rin pwedeng takpan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya it is us na palaging we have to work as one. Galing sa ating mga puso, pag-isahin natin ang puso ito. Pakita natin, pag-usapan natin, ano ikabubuti sa gawain. Anong pwede natin ibigay, itulong sa bawat isa. Walang marunong sa bawat isa. Lahat tayo ay umaasa sa habag ng mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng, ako si ganito, marunong ako. Walang marunong. Lahat tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo nagsusumamo sa mahal na Panginoon na pangunahan tayo, bigyan tayo ng karunungang kaalaman, wisdom. Kaya nga palagi tayo natatakot gumalaw kung ito ba'y magiging pagpapala.
Ingatan natin ang bawat hakbang natin. Yet ito po ang ating sinasabi. Kaya nga sabi nga, ang mahal na Panginoon is in control. Paano natin masasabing in control? Sa Tagalog po, kung babasahin natin sa Salmo, pakilagay lang po doon sa diyan, yung Psalms 139, 1 and 3, 1 to 3. Nakalagay dito sa Salmo 139, 1 and 3. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pagupo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kinikilala ang lahat kong mga lakad. Sa 5 and 7, ang sabi dito, iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan at inilapag mo ko sa iyong at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. So dito palang ikinulong mo ko sa likod at harap. Ibig sabihin, God is protecting us. God is really in control. Biro mo sa iyong pagupo, sa iyong pagtindig, alam mo nang mahal na Panginoon, nandiyan ang mahal na Panginoon. Sa Psalms 139, 7 to 10, saan ako paparoon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas nang mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan ng sol, naririto, ikaw ay nandoon. At kung aking kunin ang pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may patnudubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Sa 23 and 24, nakalagay po rito, sa 139, 23 and 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. Paano tayong matatakot bilang mga anak ng mahal na Panginoon? Sa mga talatang binasa natin, wala kang makikita ron na ikaw iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo sasabihin mahinang Kristiyano? Ang Diyos natin ang nagpapalakas sa atin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagbibigay ng kalutasan sa lahat ng ating mga problema. Lahat ng problema. Walang problema na hindi malulutas sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Inalis tayo ng mahal na Panginoon. Pag sinabi may karamdaman, akin yan, sabi ng mahal na Panginoon. May problema ako, mahal na Panginoon, akin yan. Merong problema, meron kaming family problem, mabigat, nagkakahiwa-hiwalay na kami, sabi ng mahal na Panginoon, akin yan. Hindi kayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nahihirapan ako sa aking hanap buhay. Akong bahala dyan. Our loving God will never, never leave us. Kaya nga sinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, ano ba ang katayuan ko sa inyo? Ako ba ang lahat-lahat sa inyo? Kayo ba ay totoong nananampalataya sa akin? Palagi ko pong iniiwanan kayo ng tanong dahil kayo ang tamang sasagot. Kayo at tanging kayo lamang ang nakakaalam ayon sa inyong puso ang tamang sagot. Huwag tinanong, mahal mo, mahal na Panginoon? Pwedeng outright sabi mo, opo. Mahal ko. Beloved brother Jude, mahal ko po, mahal na Panginoon. Pero nasa sa yun. Totoo bang mahal mo, mahal na Panginoon? Sinusunod mo pa kalooban ng mahal? Opo. Mabibilis na sagot. Pero iniiwanan ko sa inyo ang totoong kasagutan. Kayo ang sasagot sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya tayo, nagpapasalamat tayo na meron tayong banal na gawain
na tayo nagkakatipon-tipon, napapag-aralan ng mga salita, minsan napapaalala sa atin. Ang bawat isa na may gawain at mayroong mga pangangaral ay isang paalala. Reminder to each and every one of us na tayo ay nasa sa isang buong katotohanan ng gawain. Gawain na hindi tayo nagkamali ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay pinakilala tayo sa totoong buhay na Diyos. Makapangyarihan Diyos. Nung Sunday nga, makikita nyo, umaapaw ang mga patutuo, makapangyarihan. E di lalo na sa ating 50th anniversary. Kaya nga po ginawa natin 2 araw dahil kulang. Kung pwede nga 1 linggo dahil kulang talaga sa dami ng himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya tayo abot-abot ang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At kami rin po ay nagpapasalamat muli aking buong sambayanan sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor. Maasahan nyo na kung anong naramdaman namin sa pagmamahal nyo, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon dito sa lugar ng Calgary, makakarating to sa pandinig ng ating kagalang-galang na mahal na pastor. Alam niyo po, it is a great honor para sa amin na nagre-report sa ating kagalang-galang na mahal na pastor. Physically, hindi natin sila kasama. Pero spiritually, because of their prayers, kaya tayo narito, nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At din ulitin po natin, sa bawat isa rito, so kung talaga nagpapakita tayo ng pagmamahal sa bawat isa, ayon sa ating mga puso, gamitin natin ang salita, magandang salita, na para maramdaman nila ang tunay na pag-ibig ng bawat isa. Umuli, awitan natin ang mahal na Panginoon sa awit na para paabot sa mahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon lang ang lahat-lahat sa atin. Amen. Awitan po natin at pinamamahal po. Sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo lang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, Jesus, ikaw ang lahat sa dalangin ko'y tabi ng presensya mo. Ang alin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo lang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, tabi ang presensya mo.
hangal sa iyo. Sino ang tutulong sa iyo? Anong pinagdadangin ng ating mga puso?
na-mature, na-experience nyo, naranasan nyo. Totoo ang Diyos sa ating tinatawagan. Imposible sa tao, posible sa mahal ng Panginoon. Karamdaman, di na natin alam kung may kagalingan. Pero sa pananampalataya sa mahal ng Panginoon, alam ko magkakaroon ng kagalingan. Dahil buhay ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Sa ating mga hanap buhay, o sa ating anumang klaseng problema. Sabi ng mga kapatid, pumayama kayo. Makikita ko sa iyo ang pag-ibig ko sa iyo. Bakit hindi natin buksan ang puso natin? Ilagay natin yan ang kapangyarihan ng mahal ng Panginoon. Ilagay natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag na huwag natin aalisin sa ating puso ang binigay na pagmamahal ng totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo palaging narito. Pero isa lang ang natitiyak natin. Iisa ang presensya ng mahal ng Panginoon na nararamdaman natin. Sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa lahat ng may mga problema. Sa lahat ng may mga kabigatan sa mga iyong mga puso. Sa may mga karamdaman, problema sa negosyo, sa hanap buhay, sa inyong mga loved ones, sa tingin niyong imposible, magkaroon tayo ng pinakamalalim na pagtitiwala, pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi tayo naging bulag sa himala ng mahal na Panginoon. Hindi rin tayo naging bingi sa mga pagtotoo na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya sa ating paghingi sa mahal na Panginoon, kumpletong kagalingan, kalakasan, mahabang buhay. Ilagay natin sa puso natin, totoo ang Diyos sa ating tinatawagan. Bago tayo humingi sa ating mga pangangailangan, sama-sama muna po tayo humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, batit at alam mo ang bawat pusong naririto, mahal. We submit ourselves, O Lord God, your love and mercy, Lord God. Wala po kami asahan. Sa lahat ng aming nararamdaman, sa lahat ng aming problema, ito ba'y maliit o pinakamalaki? Ano man ang pinakamabigat na problema, mahal na Panginoon? Alam ko, batid at alam mo rin, mahal na Panginoon, na sa iyong kadakilaan at sa iyong makapangyarihang pangalan ang kasagutan. At bago tayo humingi sa ating mga personal na pangangailangan, sama-sama po natin ipanalangin ang kumpletong kalusugan, kalakasan, mahabang buhay na ating minamahal, kagalang-galang na mahal pastor, na nagpagahal sa bawat isa sa atin, na nanalangin, tumatangis sa bawat panalangin na kanyang inuusal sa mahal na Panginoon. Hindi para sa kanya, hindi para sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal pastor, para sa atin na nangangailangan. Para sa atin ang bigay ng abag sa mahal ng Panginoon na makaabot sa trono ng biyaya ang ating mga hinihingi sa mahal ng Panginoon. Salamatan natin na may ginamit ang may pinakamamahal ng Panginoon, tao ng Diyos, na nagpagal sumunod at nagmahal ng tunay sa mahal ng Panginoon para ipakita ang kabutihan ng mahal ng Panginoon. Mahal ng Panginoon, bigyan mo ng mahabang buhay, kumpletong kalakasan, kalusugan. Mahal ng Panginoon, namin minamahal, ginagalang ng mahal ng pastor. Sa lahat po ng mga beloved children, mahal ng Panginoon, tingin mo rin ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo rin ang mga desire ng kanilang mga puso. Sa lahat po ng aming mga mahal na mga kapatirang narito, mahal na Panginoon. Sa kanilang mga personal na mga pangangailangan, mahal na Panginoon. Ito may karamdaman, ito may problema, ito may kabigatan sa mga negosyo, mga kung ano mang legal na mga bagay-bagay, mahal na Panginoon. Kami sama-sama, mahal na Panginoon, na umihiling sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa unang panalangin namin, minamahal, ginagalang na mahal na pastor. Sinasaway namin ang demonyo lahat ng karamdaman. Hallelujah. Cast out right now in the mighty name of dear Jesus. Sa lahat ng mga problema, ito may pinansyal, material, marital, mga legal na problema. Cast out right now in Jesus' name we pray. Hallelujah. At sa aming mga kahinaan, sa aming mga buhay, mahal na Panginoon, cast out right now in Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Be healed and be blessed in Jesus' name. Be healed and be blessed in Jesus' name. Be healed and be blessed in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayo at sama-sama natin pasalamatan na may pagtitiwala sa mahal na Panginoon. 3 beses po tayo lulundag na sabay-sabay upang ipakita natin ang ating pagtitiwala at pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tatawagan ko na po ating beloved co-preacher, Brother Mike, sa kanyang karagdagan announcement. At muli, gusto namin paabot ang aming pagpapasalamat kasi bukas po kami naman ay tutungo sa isa pa rin nating outreach sa Toronto. Panalangin nyo lang po kami sa aming paglalakbay. We pray, magpanangalanginan po tayong lahat para sa katagumpayan ng banal na gawain na pinakamamahal na Panginoon Jesus. We pray. Thank you. God bless you po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Mr. June Esquera. Hallelujah. At sa pinagpalang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas na palakpak po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, There is Jesus. Hallelujah. At mga mahal, tayo po'y dumako po sa ating announcement. Mga mahal, at bago tayo mga kapatid tumungo sa ating announcement, tayo po ay taos sa pusong nagpapabuot ng pasasalamat, lalo higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y nagpapasalamat, mga minmahal, at tayo po'y lubos na pinagpalang tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay hindi man po tayo karapat-dapat, mga minmahal, ay pinagpala tayo sapagkat isa po tayo, mga minmahal, na outreach, mga kapatid, na naabot ng anak ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po kanilang nabisita sa ating lugar. Mga minamahal, it's just a great blessing to us, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan po, mga minamahal, ang revival, mga kapatid, na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon at ating dadalangin sa unat dalangin po ng ating ginagalang malapastor, mga mahal, na nawa ang bawat isa sa atin ay makarating po sa 50th church anniversary sa dako po ng Pilipinas, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga mahal. At muli, mga mahal, napakabuti ng Diyos, mga mahal. Napaka mga mahal, yung kagalakan po ng bawat isa, mga mahal, na ating nadarama sa oras na ito, mga mahal. Salamat sa ating pinamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga kapatid. So mga mahal, wag po natin kaligtaan po ang ating balalagawain, mga mahal, this coming Sunday, ating Holy Supper po, mga mahal. So mga kapatid, sapagkat hindi po tayo nakapag-Holy Supper, mga mahal, last month, mga mahal. So Holy Supper po natin this coming Sunday. Ito po ang ating gawain ay mag-umpisa po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3:30 po ng hapon, mga mahal. At patuloy po tayo, mga kapatid, na mag-anyaya, maghayo po, mga mahal. Magdala po tayo ng kaluluwa dito po sa balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, i-invite po natin ang ating mga katrabaho, kakilala, kaibigan, kamag-anak, mga mahal, at sino pa po yung ating nakakasalamuha. Mga mahal, wag po nating ikahiya na i-share po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon at anyayahin po natin sila sa ating pananambahan. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating Wednesday service, mga mahal, na ating ginaganap every Wednesday. Ito po nag-umpisa po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 po ng gabi, mga mahal, at ang ating overnight prayer, mga mahal. So this coming Friday ay babalik po ang ating oras. Nag-umpisa po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 2 po ng madaling araw. Purihin po ng ating dakilang Diyos at mga mahal. At muli, bago, mga mahal, tayo dumako sa ating closing prayer, mga mahal. Tayo po nagpapasalamat po sa ating beloved Ate P, ating beloved Mr. June, mga mahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. At kami po ay inyong nadalaw po dito po sa dako po ng Calgary. Purihin ang ating mahal na Panginoon na it's a great blessing po sa aming lahat po. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po yung pagpapanag mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at so dalangin po ng aming ginagalang malapastor at nawa sa mga susunod pang mga anniversary po ay kami po ay yung muling dalaw sa lugar na ito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Thank you so much, There is Jesus. At mga mahal, tayo po, mga kapatid, we love you with the love of the Lord po.
Hallelujah. Beloved Praise the Lord. Kuya, I just want to thank the Lord for all of you. Sa unang prayer is Papa. Hallelujah, that we got to see you this year as ating 11th church anniversary. We're so thankful to the Lord, mga minamahal. Dahil kung wala ang prayers ng man of God, and there is Papa, hindi po makakarating sa lugar niyo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aking mahal na mga pamangkin, beloved Phil, beloved Ray, baby Aliyah, na nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakita namin gano'ng katapat sa mahal na Panginoon. We love you so much, mga minamahal. Hallelujah. We're so touched by your love to the Lord. Hallelujah. Yung generosity niyo, mga minamahal. Napakagandang tirahan na binigyan ng mahal na Panginoon sa amin for more than a week. Thank you so much, mga minamahal. From the bottom of our hearts, may the Lord bless you more and more, mga minamahal. We love you in the Lord. Hallelujah. All our beloved brethren, beloved elders, choir members, hallelujah. Beloved musicians, magpalain kayo ng mahal na Panginoon. Beloved Kuya Eric, Kuya Ate Alice, Ate Perla, beloved Kuya Mike, beloved Cheryl, lahat kayo ng mga minamahal. We love you all in the Lord. But dearest Jesus loves you more and more. Hallelujah. 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 Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Oh, hallelujah. At mga mahal, tayo po'y dumako na po sa ating closing prayer at ating po tinatawagan ang manalangin po sa ating pagtatapos. Ating beloved Brother Ray Manuel. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. God bless po, beloved Preacher Mike, Kapilado, hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pagtatapos sa gabing ito, hallelujah. Opo dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal sa unat panalangin na aming kinagalang Manapasto with Estrada Almeida. Maraming salamat, Manapan Jesus, sa pinagpara mong banal na gawain na natapos sa gabing ito. Maraming salamat, Manapan Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto. Magmula sa pag-aawit na ng joyful song, solemn song, sa mga narinig po namin mga buhay, na patuloy ito po naging karagdagan po ng aming pananampalataya, hallelujah, sa iyong mga matatapat mong anak, nagbigay na kanilang maikapot handog, Manapan Jesus, patuloy mo po sinapagpalain, hallelujah. Maraming salamat, Manapan Jesus, sa iyong matamis na banal na presensya na laging pinapadama sa aming kalagitnaan, hallelujah, at higit po sa lahat, Manapan Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aming napag-aralan sa gabing ito, hallelujah. Ito po'y naging pagkain ng aming kaluluwa, hallelujah. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Mahanapan ni Jesus, ingatan mo po ang bawat isa, Mahanapan ni Jesus, kung paano mo po kami pinarating sa iyong banal na gawain, ligtas at payapa, hallelujah. Ganon din po, Mahanapan ni Jesus, gabayan at ingatan mo rin po kami sa kanya kanaming tirahan, ligtas at payapa, hallelujah. At muli mo po kaming ibalik, Mahanapan ni Jesus, sa iyong banal na gawain. Sa araw ng linggo, upang dito ka namin papurihan, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang samot dalayan po namin sa makapangyarihan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y pagkamayan, mga manimahal. We love you with the love of our loving God. But our Lord Jesus love us more and more. God bless you all po. Yes, I love